Ah, sa pagkabigla nila po, sa takot nila sa paglindol, naitulog nila. Oh. Pero dito, nung natapos ang lindol, kumulog at kumidlat. Na ibig sabihin, nung pagkidlat, ay yun po ng pirma ng lagda po ng pagbabalik niya. Ipinirma po sa kidlat. Oh. Oh. Yun po. Ipinirma niya sa kidlat po ang kanyang pagbabalik. Ayun. Ngayon, nung mahimasmasan na po ang tao, ay may tinig na narinig. Na sabi ng tinig, gumising at bumangon na kayo. Sabi niya. At inyong tingnan ang tao na gusto ninyong sirain. O, di bumangon ng mga tao at pumunta po sa plaza. Tingnan ng tao na gustong sirain, wala na. O, ang liwanag po ay magbubukang liwayway na. Yung Solomon Tilawag po na nawala ay nung naimasmasan na sila sapagkat umaga na umaga na. Oh, meron na yung bukang liwayway. Oh, ang liwanag po ay mag-rise na. Yan po yung bukang liwayway. Ang rugin nga ang banawang itilawag. Yun. Oh, yung lawag may ringan. Ayun na po yun si Ama Adan. Bumalik na sa dati. Yung si Adan kasi ay liwanag. Ngunit siya ay nagkatawang tao. Kaya, nung nagkatawang tao, ang liwanag walang ring sapagkat mayroon dito sa lupa. Pero nung isinakdal si Ama Adan ay bumalik sa liwanag. O yan na yung sabi niya na lumayo ako sa inyo. Kitaan ko kung mabubuhay kayo na wala ako sa piling nyo. Kung paano kayo mabubuhay na wala ako sa piling nyo. Yun po. Ang tinatamasa po ng mga kalahin ni Ama Adan noon na hindi sila nagpapagod, hindi sila nagtatanim, hindi sila nauuhaw, magugutom. Kung wala na si Ama Adan sa kanila, dito na nila mararamdaman ang gutom at uhaw. Mauuhaw na sila at magugutom na. Saan naman magmumula ang kakain nila? Wala pang mga prutas noon, wala pang rice, wala pa. Kaya ang mayroong panalangin. Na humihinga sila sa Diyos Ama ng pagkain. Sapagkat ang Diyos nga ay infinite. Yung English, hindi ko alam sa Tagalog. Yung infinite kasi, napartak, advance. Ang sa diyan, aja hindi kapartak na ngamin, advance na. Speed. Ang sa, yung tulin. Tulin sa Tagalog. Ang katulin ng Diyos po, sa hinaharap alam na niya. Kaya yung isinakdal nila ang Diyos, alam niya ang mangyayari. Kaya po, ang pagkasakdal ni Ama Adan, ang lupang naplanada, hindi na ngayon. Ito na. May dagat, may ilog, may mga maliliit po na patubigan. Bakit? Kasi po, ang lahat ng mga yan po ay pagmumulan po ng magsisilbi sa katawan natin. Kahit ganun man ang ginawa natin sa pinagmulan natin, alam niya pa rin na inihanda yung para magsilbi sa atin. Pero, kailangan papaguran mo na. Hindi na katulad noon na huminga ka lang, buhay ka na, hindi ka pagutom, wala nang harapin. Pero nung wala na si Ama Adan,
Huminga na sila, pero magugutom sila. Oh, wow. Kaya sila ay gumawa na. O, magtrabaho na. Kaya, ang bunga po ng kasalanan na ginawa natin, kumain na tayo. Kung hindi ka kakayod, wala kang kakainin. Kaya tayo ang may gusto sa hirap, hindi yung Diyos. Hindi yan. Si Adan ang dahilan kung bakit naghihirap ang tao. Tayo po ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Ito na nga eh. Ibinabalik na ang katuruang ito. Katuruang ito. Kilalanin natin ang pinagmulan. Pagdating ng panahon, hindi na tayo magpagod. Buhay na kaginhawaan, buhay na walang hanggan, at buhay na walang hanggang kaginhawaan. Po, ang darating sa atin. Sa pagkilala natin, sa tunay na pinagmulan natin. Ibinabalik na, pero walang maniwala. Ibahala na kayo. Po, sapagkat meron kayong inaral, meron kayong nabasa, na ngayon yan ay hindi totoo. Kaya ito na yung totoo. Ipinapaliwanag na namin sa langit, sa lupa at kay Adan, konektado tayong lahat. Pero ayaw niyong paniwalaan. Ikinabubuhayan na ninyo, pero ayaw niyong kilalanin. Papa, bahala na kayo dyan. Kasi, ang sabi ng mga Martiniano, huwag ninyong ipilit. Ipaliwanag lang ninyo. Kung kayo po ay maliwanagan, lahat po kayo ay welcome dito sa katuruan ito. Ano man ang reliyon na inyong sinapihan, welcome kayo lahat dito na makipag-aral para malaman ninyo kung ano ang katotohanan. Kung yan bang libro Biblia o itong katuruan ito. Sapagkat ito na ay aktual, ikinabubuhayan natin, ipinapaliwanag namin kung paano kayo nabuhay at paano kayo ngayon nabubuhay. Hindi yung pagkain ang bumubuhay sa inyo. Ang bumubuhay sa atin, Diyos pa rin. Sapagkat mayroon kayong buhay. So, paano kayo makakain kung wala kayong buhay? Hindi kayo makakain, hindi kayo makatrabaho. Oh, ano ang tunay na nagsisilbi? Ang mga pastor, ang mga pare, ang nagsisilbi sa Diyos? O ang Diyos ang nagsisilbi? Oh. Diyos ang nagsisilbi sapagkat ang buhay nga, Diyos eh. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos po na ginagamit ninyo, hindi niyo kilala. Hindi niyo kilala. Kaya ipapakilala namin. Ang Diyos po sa ating lahat, ito po yung buhay. Hindi lang Diyos na, Diyos-Diyosan. Sapagkat itong buhay na ito, Ama pa natin, paano naman natawag na Ama ang buhay na mayroon sa inyo? Sino po ang nagbigay sa inyo ng buhay? Di ba? Hindi nyo maisip. O, sa pamagitan ng magulang ninyo, kayo ay naging tao. Kayo po ay naging tao. Sapagkat ang pagmamahal ng magulang, ang pagmamahal ng ama sa ina, eh naglabing-labing sila. Yung kayo na buo. Kaya doon tayo nabuhay. Lahat tayo. Eh ngayon, nung may buhay ka na, may talino ka na, ano na ang kinilala mo? Kinilala mong lumikas sa iyo. Yun na yung Diyos na sinasabi sa libro Biblia. Pero yun ba ito totoo? Hindi. Ang magpapatunay, ikaw din ang magpapatunay. Sa pagkakilala mo sa katotohanan, ikaw na ang magsasalita, ikaw na ang magpapatunay na ikaw ay buhay, di ba? Buhay ang magpapatunay sa buhay. Hindi naman yung patay. O. Kaya wala kang nakakilala sa Diyos. Ang Diyos mo ay buhay. Ang Diyos po ay Ama. Di ba? O. Ang Diyos po ay langit. Ang langit po ay Ama. Ang langit po ay buhay. O. Yun po ay... Kaya nga yung mga salita ni Ama Martiniano, nasabi niya na bawat salita ay may kahulugan
at ang kahulugan ay may kapaliwanagan. Dito na, may kapaliwanag. Kaya nga, sabi ko nung nagsalita, nagpunta kami sa Motherland noon, sa Promised Land noon, si Macario Alayban, nagsalita, nag-geography. Si Aba Martiniano po ay nagmula sa Santo Tomas, tanda nung Kanyugan, Santo Tomas, Absat. Doon siya nakatira noon. Ang sabi po ng tinig, nung nag-aaral daw si Ama Martiniano, ang sabi niya, Martiniano, wala ng Diyos ang tao. Wala ng Diyos sa tao sa tao. Wala ng Diyos sa tao. 3 beses naliligtas po yung tinig kay Ama Martiniano, nasabi yung tinig, Martiniano, wala na ang Diyos sa tao. Yun. Si Macario Alayban, natapos na nagsalita, kumanta, nang ibinigay na yung mesa sa maestro, ang sabi ng maestro ay nagpasalamat kay Macario Alayban sapagkat naalala daw yung istorya. Sabi ko kay Macario, ano naman ang pinaliwanag mo doon? Wala. Sapagkat yun ay inistorya lang ulit di dyan, inistorya ni Ama nito, inistorya dapat ulit. Sabihin po namin, ibagpagami na repetition of word. Kaya namin sinasabi na repetition of word sapagkat yung istorya ni Ama Martiniano na Martiniano wala lang Diyos sa tao, yun lang ang maulit-ulit. Ano naman ang may papaliwanag doon? Mayroon ba? Mayroon. Po. Dito sa Motherland, mayroon. Ano po ang may papaliwanag doon? Sino po sa inyo nakakilala po sa buhay? Di ba wala? Po. Sapagkat ang buhay lang yan. Walang nakakilala sa atin. Po. Nung mayroon na yung katuruan, ipinakilala man ang buhay na Diyos, pero hindi pa rin naibigyan ng importansya yan. Salita lang yan. O, hindi na ipapaliwanag kung bakit sabi ng tinig na wala na ang Diyos sa tao. Pero inulit-ulit na sinasabi doon sa Promised Land yun. O, walang ipinapaliwanag. Kahit na yung 3 persona na ikinabubuhayan, wala pong naipapaliwanag sa Promised Land. Wala. Basta sinasalita lang. Sabi ni Ama Martiniano, ang 3 persona na ikinabubuhayan natin ay ang langit, lupa, adan. Paano natin ikinabubuhay ang langit, lupa, adan? Ang sabi ni Ama, ang langit daw ay bendisyonan ng lupa. Ang may tanim sa lupa ay mabuhay, magbunga, anihin. Yun ang anihin natin pagkain. Yun ang magpapalakas naman sa katawan natin na magtrabaho. Tama. Pero ang tinatanong ni Ama Martiniano sa atin, kung paano tayo nabuhay. Hindi naman yung tama eh. Ngayon, na kasalukuyan, tama sapagkat ang kinakain natin, nagmumula na sa lupa. Nang dahil sa tulong ng langit. Di ba? Yung bendisyon. Pero, nung nalikha ba ang langit at ang lupa, mayroon na ba kayo? Wala pa tayo eh. Kahit nga sa lapa, wala pa tayo eh. Pero nagpamilya na si Ama Adan. Nung nakalikha na ni Ama Adan, mayroon ng personal ng lupa. Kaya nga dito na may papaliwanag. Sabi ni Ama Martiniano, ang motherland ay trangka o pinto. Ito po ay walang nakaintindi. Kaya walang nagpaliwanag ang kahulugan po ng trangka o pinto na salita. Ang mga tao, walang alam kung saan sila nagmula. Basta sinasabi lang nila na sila po ay likha ng Diyos. Tapos na. Ngayon, kung gusto mong alamin sa kanila, kung paano sila nilikha ng Diyos, ito na yung hindi nila may paliwanag. Sapagkat may nagsasabi, nagmula sila sa alabok.
nagmula sila sa labok. Kaya ang mga tao nagmula sa labok, babalik din sa labok. Yan ang nabasa nila sa libro Biblia po. Pero yan po ay hindi po mapatunayan. Pero ang katuruan ito, paliwanag po niya, ang pinagmulan ng tao. Lahat ng tao dito sa mundo ay nagmula sa dalawang pag-ibig. Mapatutuo na ito. Kayo na ang lumili, mag-isip, kung ito po ay totoo, na lahat po tayo ay nagmula sa dalawang pag-ibig. Kung tayo po ay nagmula sa dalawang pag-ibig, lahat ngay tayo ay nabuhay nang dahil sa Ama at Ina natin. Ito po yung patunay namin po na tayo po ay nagmula sa muhulang natin, hindi si Kristo. Sapagkat si Kristo ay hindi po nagpamilya. Ano po ang unang magulang? Si Adan at Eva. Ito po yung sinasabi ng mga Martiniano po na kasaysayan po kung paano tayo nalikha dito po sa ibabaw ng lupa, silong ng langit, o dito sa loob ng mundo. Kaya ang langit po ay tinawag niyong Ama, pero hindi ninyo kilala. Tinawag yung lupa, Mother Earth, pero hindi ninyo kilala. Kasi po, sa lahat po ng iba-ibang talino, ito pa rin ang nanganlilaw sa inyo. Nanlinlang sa inyo. Sapagkat Mother Earth, inang lupa, inadaga, lahat po ng mga salitang yan, po, ito po, nalito ng tao. Nanlinlang, ano ang tunay? Mga reliyon. Sabi ng Seventh-day Adventist, sila po ay namuldi po sa lupa. Ang mga Kristo naman, Iglesia ni Kristo, nabuhay sila dahil sa Diyos. Paano? Ano ang Kristo? Ang sinasabi nila, yung ulo, Kristo. Sino yung katawan? Hindi nga malaman. Kaya nga dito po, kung limin natin at kilalanin natin ang pinagmulan, sabi ng mga Martiniano, iisang po lamang ang Diyos sa pinagmulan natin. Isa. Pero wala pang pumatunay sa Promised Land, dito pa lang, sa Motherland, na papatunayan at ipapaliwanag na tama siya mga Martiniano, na iisang Diyos ang ating pinagmulan. Isa. Sinong Diyos ang ating pinagmulan? Ay yung Diyos Ama na tayo, o Diyos Amo na tayo pupunta. Kaya nga si Adan ay linikha ng Diyos. Espesyal yun. Isa sa Muslim. Meron bang linikha ng Muslim na ang Diyos nila na tao? Wala. Iglesia ni Cristo. Yung Diyos nila, meron bang linikha na tao? Wala. Baka yung Diyos na sinasabi nila, ayun din Diyos na sinasabi natin. Dito sa Motherland. Sapagkat, ang Diyos po na makapangyarihan na sinasabi nila, hindi nila alam. Pero dito sa Motherland, sinasabi namin, ang Diyos na makapangyarihan, yung liwanag. Yun bang liwanag ay makapangyarihan? O makapangyarihan? Sapagkat ang liit po niya. Ang liwanag niya ay buong mundo. Ang taas niya, hindi masukat kung gaano kalayo mula dito sa lupa hanggang doon sa langit. Hindi masukat. Ang kanyang layo. Pero yung init niya ay nagsisilbi. Paano nagsisilbi? Pag-dryer. Mag-dryer ng mga inaani natin. Mag-dryer ng mga lahat na. Hindi lang yung pag-dryer. Yan pa yung pagmumulan ng ating enerhiya. Yung bara po ng katawan natin, init ng katawan natin, sa kanya nagmula. Pero kung wala na yung init ng katawan natin na nagmula sa kanya, malamig ka ng bangkay.
Alam niyo ba yun? Hindi. Pero ito ay ipapaliwanag ko po lamang. Kasi ang liwanag po ang nagkatawang tao sa pamamagitan ni Umadan. Po. Yun na yung makapangyarihan. Naging langit, naging lupa, naging tao. Yun na yung God Almighty. Pero kung sa God Creator po ang pag-uusapan, yun na po yung lumikha. Ang God Almighty ang liwanag, siya po ang lumikha ng langit, ng lupa, si Adan. Po. Kung sa English naman, create. God po. Yun na yung Almighty God, create po heaven and earth. Heaven and earth. Hindi ramraman ni Adan niya. Hindi English, hindi ramraman. Apay, winta, iti ibagaday dyan. God create heaven, earth, and Jesus. Saan nga ni Adan? Ano nga balbaliwan? Huwag ninyong baguhin. Sapagkat ang likha po ng Diyos po ay hindi kailangan baguhin, hindi. Kundi kailangan sundan para ito po ay malaman. Po. Kaya nga sabi na Martiniano, kung kilala mo ang Diyos, ay kilala mo si Adan. Pero kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kilala si Adan. Kung kilala mo si Adan, kilala mo ang Diyos. Pero kung hindi mo kilala si Adan, hindi mo kilala ang Diyos. Bakit ganon? Bakit ganon? Anong salita? Na kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo rin kilala si Adan. Ngunit kung kilala mo si Adan, ay kilala mo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po at si Adan, iisa po lamang sila. Po. Yung Diyos po, yung kapangyarihan po, yung buhay. Kaya nga, ang sabi ni Ama Martiniano, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ito na po yung tinatawag sa Ilocano, Apo Diyos. Sino ti Apo Diyos? Ni Ama Adan. Ang sabi. Isugod ka kapsat ide, mangrugin ka kapsat, nga mailawlawag na iti masursuro. Iti kunan na iti masursuro, ang sabi ng katuruang ito, ang Apo ay marami. Ang Apo ay marami. Sapagkat ang Apo ay tao. May Apo gobernador, Apo presidente, Apo congressman, lahat na. Ang mga halal sa opisyal, na opisyal sa politika, po, ay mga honorable. Madaydayaw, mabsat, nagita nga Apo, nga agserbi pada tayo. Ngayon baliktad. Storya lang din yan. Storya lang din yan. Ay, sundi dyan. Isa lang bigyan tipod no. Diyan madaydayaw nga manalo, nagserserbi. Kapsat. Amin kayo amin kayo. Kapsat. Nga pagserserbian, ni Apo nga manalo. Agsipod tati pagkagapuan ng tikangkan ninyo. Produkto ni Apo manalo. Kapsat. Apo manalo na. Kapsat. Diyan nagserserbi. Kapsat. Isang araw dati di dyan, kaya't ni mat nga maamuan. Kapsat. Noanyamot iti maipaayo kapsat kadagiti Apo nga manalo. Ta ibang bagay yung kapsat niya ni Apo manalo, iti iso dita iti maingal. When no banwar. Ta kunayo nga iso iti doring kapsat iti pagilya.